Paano makakaligtas ang mga pulis na nakahanap ng maraming pera sa isang raid? Parang live action lang to nung nangyari sa Pilipinas itong nakaraan eh. De joke lang. Nauwi lang naman daw. Nauwi. My PD. Shit. There's $1.4 million in this bucket. I bought 14 more of those things. That's a $20 million rip. Move this money, man. What would you do with this? You need- The money? You're not giving. Sundan natin dito ang isang grupo ng mga pulis na pupunta sa isang bahay para i-raid ito dahil may laman daw itong maraming pera. Pagpasok nila, dito na nga sila kakabahan matapos nga nilang mahanap yung pera, pero sobra-sobra yung dami nito. Sobrang dami nga nung pera, dito na nga sila magdududa sa mga kasama nila kung ano nga bang gagawin nila dito, kung ibibigay ba nila ng buo or may magbubulsa sa kanila. Sa mga sumunod na oras, aalamin nga nila kung saan nga ba galing itong mga pera na ito, kanino nga ba ito, at papakiramdaman din nila kung mapapagkatiwalaan ba nila or lalabanan nila ang mga kasama nila. Title ng movie, The Rip. Dito mo lang makikitang magsama-sama sina Batman, Perfidia, si Glenn, si Boyka, si Martinez, si Supergirl, and syempre, si Wibot Azu sa isang movie. Kung action yung hanap nyo sa isang movie, medyo konti lang yung dito, pero for me, good enough naman na din. The visuals, the cinematography, the action choreography, nakakabahan na nakakatuwa din panoorin yung mga labanan nila dito eh. Pansin ko nga din, parang may something na nag-improve or may nagbago sa color grading o cinematography nga ng mga recent Netflix shows or movies, katulad nga nito and doon nga si His and Hers, na it looks better or baka ako lang naman din. Like the premise here, it's a very familiar one, tungkol nga sa isang grupo ng mga taong nasa isang lugar na in a way, matatrap nga sila dito dahil nga sa isang sitwasyon. Siguro yung bago dito, yung sa police angle and everything, and what makes the story interesting nga, is that nangyayari talaga to or ginagawa talaga to ng ilang mga pulis sa totoong buhay. Huwag na tayong lumayo, sa Pilipinas pa lang marami ng ganito eh. And nakakalungkot yon, pero syempre, hindi naman din lahat talaga ng pulis ganito. Gustuhan ko rin pala dito yung intensity and tension nga ng mga scenes here na hindi rin talaga natin alam kung sino nga ba yung mga kalaban sa kakampi and kung paano nga matatapos yung story. Although I would say na sobrang hilaw nga ng story, na kaya pa nga siyang paiksiin, and I wish na sana mas in-explore pa nga nila and mas pinabigat pa yung stakes and risk nga doon sa story. Kasi sa bandang gitna, wala nang masyadong nangyayari na yung paglilid nga nila sa audience na pagdudahan nga si Matt Damon, medyo hindi na siya kumakapit at least sa akin kasi nga, obvious naman din na hindi siya yung masama sa kwento eh. Pero sana mas naglagay pa nga sila ng mga red herring nga doon sa opening or naglagay sila ng mga hints or something na ibebetray nga niya yung buong team niya or sana mas pinakita pa nga yung sa kanila ng anak niya and all or nagdagdag sila ng conflict to make the audience believe lang na ibebetray niya talaga yung buong team niya. Sa dulo, na-reveal nga na si Glenn yung isang pulis nga yung mga masasamain magnanakaw talaga. Pero ayun, it's all obvious and parang pangtapos na lang talaga siya na hindi lang naging satisfying yung ending, at least para sa akin ha. Ano din pala mas napalawak nga nila yung relationship nila Matt and Ben nga dito kasi nakulangan lang ako na sana mas naging mabigat lang yung third act lalo na't malapit na magkaibigan yung mga roles nga nila dito tapos nga nagkakaroon nga ng parang fake betrayal nga sa isa't isa. So yun, it's an okay film, medyo nakulangan nga lang ng depth yung story, walang masyadong bigat yung stakes, goals, and risk nga ng kwento, pero it's an okay action heist film na pampalipas nga ng oras lang. And ang title na to ay The Rip, and ang torta rating ko for this ay 6 out of 10.